Ang binabalak ni Kurapika na pagpapadala ng mensahe kay Gon, kay Killua, at sa kapatid ni Queen Oito para maprotektahan ng duo na yon ang tunay na Prince Wobble. Ang pagkakatuklas ni Furikov tungkol sa curse na inilagay ni Beyond sa kanya at sa target nito na Prince. At ang malala pa nga niyan guys, hindi nagsisinungaling dito si Beyond. Sinasadya pa niyang sabihin kung anong details ng curse niya dahil alam niyang wala namang makakapigil dito. Ang pagsisimula ng special martial law sa loob ng Black Whale na kung saan iba-ibang pinaplano ng bawat panig ng mga prince. Itong si Bisky, binabalak na patayin ang guard ni Benjamin na nasa loob ng quarters nila at hindi sila susunod sa special martial law. Ganun na din ang iba pang mga prince na iba din ang binabalak. Kasama na dyan itong si Prince Seregnik, ang target ni Kurapika. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Hunter x Hunter chapter 415. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Let's go! First part ng chapter guys, makikita natin dito si Furikov 2 months ago bagong departure. At ginagamit nga niya dito ang kanyang Nen ability na Full Metal Alchemist. Sa pamamagitan nito, binabalak niya na tuklasin kung paano nag-work ang Nen ability ni Prince Benjamin. Hindi para i-assassinate siya, kung hindi, para tulungan, i-aid at i-utilize ang ability nito. Dahil as you can see nga guys, ang Full Metal Alchemist na Nen ability ni Furikov ay may dalawang choices. Una, pwede niyang gamitin ito para completely i-overpower at durugin ang Nen ng kalaban. Or, pwede niya itong gamitin para i-support, i-buff at mas palakasin pa ang Nen ability ng kanyang target na ally. However guys, sa hindi inaasahan na pagkakataon may na-receive na warning itong si Furikov sa loob ng monitor ng kanyang Nen ability. At first, hindi niya alam kung ano ito. Meron tayo ditong makikita na defense tool, offense tool na tulad ng binanggit ko kanina, pwede niyang gamitin para durugin ang Nen ng kalaban, pwede niyang gamitin para tulungan ang Nen ng kalaban. At ito may other tool din dito guys. Agad niya itong binuksan and makikita natin parang cellphone nito. Parang isang laptop or PC na kung saan may mga application, may iba-ibang mga functions. Pero ang pinakaunang kumuha ng pansin dito ni Furikov ay ang panibagong option na Curse Removal Tool, which means na-curse itong si Furikov. At hindi lang yan, hindi lang siyang nag-iisang target, may isa pang individual na target ito na hindi nito ine-specify, as if kasama yun sa curse. At para hindi niya yun mapaghandaan, na alam naman nating lahat yun ay walang iba kung hindi ang curse na inilagay ni Beyond sa kanyang mga anak. Noong una, hindi naman nagpapanik dito si Furikov dahil unang-una sa lahat, alam niya na kaya itong i-decipher, kaya itong i-decode, at kaya itong i-explain ng kanyang Nen ability. Pero napapaisip siya, bakit dalawang target? Napapaisip din siya dito baka part daw ito ng Full Metal Alchemist na Nen ability. Since may iba siyang tina-target gamit ang ability na ito, baka na-link lang ang curse na yon papunta sa kanya. At hindi lang yon, napaisip din siya, this morning lang daw nag-appear ang warning na ito. So most likely, may kinalaman nito sa kung ano man ang ginawa niya sa araw na yon. Ang pinakaunang pumasok sa isip niya, walang iba kung hindi ang Earn Seed Ritual. So for sure, may kinalaman sa naganap na ceremony na yon ang pagpasok ng curse na to. Hindi lang din yan, since ang warning nga na ito ay stage 4, it only means na ang type ng curse na ito ay napakalakas din. Isang multi-stage manipulation attack, baka isang dormant, ancient Nen attack, or baka naman isang curse or disease na inilagay ng tumatarget sa kanya. Naisip din dito ni Furikov na what if parte lang ito ng succession ritual na ang lahat, ang mga members, ang mga prince, ang mga bodyguards nito malalagyan ng curse na hindi naman talaga actually curse bagkos parang condition lang. Pero meron pa ring major contradiction. Kung ito ay tunay na galing sa succession ritual, sa ceremony, dapat lahat ng mga bodyguards, lahat ng mga prince, na-curse dapat sila. Pero bakit siya lang at isang individual na ito? There must be something wrong ayon dito kay Furikov. Not until nang maisip niya na hindi talaga actually ang target ng curse ay ang succession ritual. Kung hindi, ang succession ritual ang isa sa mga kondisyon para ma-activate ang curse. And since hindi naman disclosed publicly ang tungkol sa succession war,
Walang kaalam-alam ang majority ng mga mamamayan ng Kakin Empire tungkol sa seremonyang ito ng pagpili ng susunod na king. It only means ng isa pang individual na may kinalaman sa succession war na hindi parte ng prinsipe, na hindi bodyguard, na hindi participant ang may alam dito. Kaya unang-unang pumasok sa isip niya ay walang iba kung hindi si Beyond Netero. Dahil dito tinawagan ni Furikov si Beyond Netero. Sa pagsisimula pa lang ng conversation, ang unang sinabing salita nitong si Furikov, "You placed a curse on me, didn't you?" As if sure na talaga siya. Ang sagot naman ni Beyond, hindi daw niya itinatanggi. Totoo yun. Pero nabibilib daw siya dito kay Furikov dahil na-figure out niya yun agad. Na for sure from here on pa lang guys, aware na si Beyond na ang ability nitong si Furikov ay may kakayahan na i-decipher, i-describe, or alamin kung anumang target na nen ability or whatsoever itong si Furikov. Dahil there is no other way para ma-figure out na na-curse siya right away na literally mismong araw nalaman agad ni Furikov. Kaya dito guys, in-explain na nitong si Beyond kung paano ito nag-work. At first, napaka-generalized lang ng explanasyon nitong si Beyond na ayon sa kanya, ang curse na inilagay niya kay Furikov ay makakatulong hindi lang kay Furikov kung hindi maging sa kanyang sariling kliyente na si First Prince Benjamin. Isipin na lang daw ni Furikov na para itong isang blessed amulet na tutulong para magpatuloy ang prosperity at ang success ng Kakin Empire. Ang sagot naman dito ni Furikov guys, wag na daw magsinungaling si Beyond. Sabihin niya ng specifics, sabihin niya na ito ng detalyado. Dahil kahit naman hindi niya yun sabihin, matutuklasan pa rin yun ni Furikov gamit ang kanyang ability. Ang sagot nitong si Beyond, bakit hindi niya gawin? Kung kaya naman niya yung gawin, bakit nagtanong pa siya kay Beyond? Na sinagot naman ni Furikov, wag daw magtanga-tangahan nitong si Beyond. Pwede naman niyang sabihin agad, bakit kailangan pang hanapin at intindihin ni Furikov gamit ang ability niya. Kaya naman in-explain ito sa kanya ni Beyond. Long story short, ang curse na ito ay mag-activate once na mamatay si Furikov. Magsisilbi itong isang post-mortem nen na overpowered at papatay nito ang kanyang target prince. Now, nandun agad ang keyword guys, ang isa pang target maliban kay Furikov ay isang prince. But dito guys, hindi naman sinabi na si First Prince Benjamin talagang target. Kinonfirm din itong si Furikov na isa daw ba ang paggamit ng Earnseed Ritual or ang ceremony na yon sa kondisyon ng pag-activate ng curse. Na sinagot nitong si Beyond, oo, exactly. Pero idinagdag pa ni Beyond na para bang ginagaslight niya itong si Furikov. Para daw talaga ito sa kabutihan ni First Prince Benjamin at ni Furikov. Dahil isipin na lang daw ni Furikov, what if mamatay siya? Mapatay ng curse niya ang target nito na prince. Therefore, mababawasan ang mga kalaban ni First Prince Benjamin at ang ability niya matatransfer naman kay Benjamin. Which means, aware na aware and alam nitong si Beyond kung anong ability ng First Prince. Na sinagot naman nitong si Furikov na that is and only if totoo ang sinasabi nitong si Beyond Netero. Dahil alam niya kung gaano ito katuso. Pinaghahalo-halo nito ang katotohanan sa kasinungalingan para lalong malito ang mga target niya. Na sinagot na naman ni Beyond na kung nagdududa daw siya, bakit hindi niya i-verify? Bakit hindi niya i-check gamit ang kanyang ability? Naisip naman dito guys itong si Furikov na actually kahit papano nag-aalay ng sinasabi ni Beyond sa katotohanan. In the very first place, ang goal ni Beyond ay ang makarating sa Dark Continent. At para masigurado yon, para ma-ensure na makakarating sila doon, kailangan niyang i-back up. Kailangan niyang suportahan ng current system na pinapatakbo nitong si Prince Benjamin. At hindi lang yon, para may pagpatuloy ang expedition sa Dark Continent, kailangan niyang i-favor ang magiging susunod na king. At kung tutulungan niya si Prince Benjamin, hindi yun malabo. Pero binabastos at pinaglalaroan talaga siya dito nitong si Beyond guys. Ayon sa kanya, hindi niya nababanggitin ng iba pang mas malalim na detalye tungkol sa curse. Kung gusto daw yun malaman nitong si Furikov, isamon siya nito, torturein siya nito para sabihin niyang iba pang mga detalye. Pero para magawa niya yon, kailangan niya ng mas higher authority para ipatawag si Beyond. Dahil higher ranking official din daw si Beyond sa Kakin Empire. Dito na guys, nagsisimulang mag-overthink itong si Furikov. Ayon sa kanya, kailangan niyang mas specify, ma-confirm na ibang prince ang target ng kanyang curse. At hindi lang yon, kailangan niyang ma-separate ang lie sa truth.
dahil hindi niya alam kung anong totoo sa sinasabi ni Beyond at kung ano ang hindi totoo, na para bang nililito talaga siya nito. Also, kailangan din niyang i-consider ang fact na baka nag-a-act lang si Beyond na hindi niya alam ang tungkol sa ability nitong si Furikov, pero ang katotohanan ay alam niya talagang tungkol dito. Also, there is this potential possibility na kaya sinasabi ni Beyond ang mga sinasabi niya before, na hindi siya nagsisinungaling, sinasabi niyang totoo, sinasabi niyang ibang detalye, is that confident siya na hindi ito maka-counter ng ability ni Furikov, na hindi niya matatanggal ang curse, at kahit pa sabihin niyo ni Beyond, hindi ito maka-cancel out. Pero ayon dito kay Furikov, minamaliit ni Beyond ang kanyang ability. Walang kahit na anong hindi kayang i-decipher ang kanyang Nen ability. Binalak dito ni Furikov na baka pwede naman daw siya mag-volunteer para guwardyahan nitong si Beyond. By that, magagawa niyang gamitin ang Full Metal Alchemist. Mababasa niya ang Nen ability ni Beyond, malalaman niyang tungkol sa curse na inilagay nito. Siguro hindi niya alam kung gaano katagal ang iti-take para ma-decipher yon, depende sa kung gaano nga ito ka-complex, gaano ka-overpowered, kung gaano kalalim ang mga detalye, conditions, requirements para mag-work ang curse na yon. Pero naisip niya dito, hindi na yun importante. Kung pwede niya yung gawin, gagawin niya yon para mapigilan ang curse. Hindi lang yon, after that, pwede niya na yung in-neutralize guys. Despite kung gaano kadaming araw na kailangan niyang bantayan si Netero, kapag nagawa naman niya yon, wala na siyang problema. However, ang problema dito guys, mukhang hindi niya na kailangan gawin yon. Kahit hindi niya papuntahan itong si Beyond Netero, kahit hindi niya pa ito dikitan para gumana ang Full Metal Alchemist, nandito na ang tool. Nakalagay na ang kinakailangan niyang oras para mabasa, ma-decipher ang mga detalye tungkol sa curse at ang kakailanganin niyang oras para i-cancel out at matanggal ang curse na yon sa pamamagitan ng antidote curse na pwede niyang i-create. Ang estimated time para i-decipher ang curse nitong si Beyond ay 365 days. Just imagine kung gaano yung kahaba. At hindi lang yon, para naman makapag-create ng antidote curse na magka-cancel out dito, na magpupurify sa curse, kinakailangan ng another 100 days. Napakahaba, hindi niya yung pwedeng gawin. Dahil sa loob nga lang guys ng 4 months, baka makarating na sila sa Dark Continent. Tapos na ang Succession War nun. Baka gumana ang curse nang hindi niya pa ito na-decipher. 4 months guys, dahil as you know, 2 months estimated para makarating sa Dark Continent, at ang conversation na ito sa gitna nila ni Beyond ay nangyari 2 months before departure. Isa din sa iniisip dito guys nitong si Furikov, usually kapag na-decipher, na-decode, naintindihan niya na ng mabuti on a deeper level ang curse or ang Nen ability ng kanyang target, usually mas mabilis ang tinitake na time para mag-create ng antidote nang pwede niyang gamitin para i-cancel out ang ability na yon. However, sobrang haba pa rin ito. Kahit nga 100 days guys, baka kapusin pa siya dahil sa loob ng 4 months, kailangang matapos ng succession contest. Kaya dito, napatahimik si Furikov na napansin nitong si Beyond. Kaya naman napasabi dito si Beyond, what's wrong? As if, niloloko niya na naman dito si Furikov. Nakita na daw ba ni Furikov kung paano nag-work ang curse kaya bigla siyang natameme? Idinagdag pa dito nitong si Beyond, ang curse na ito ay nag-accumulate ng power sa loob ng 20 years. Magmula pa lamang ng ipanganak itong si Furikov, nandito na ang curse na to. Sinigurado niya na malakas na talaga ito pagdating ng panahon na kinakailangan dahil alam niya na ang mga target ng curse ay magtataglay ng mga Nen Beast, mga overpowered na mga creatures na mula sa Earnseed ceremony na pwedeng mag-cancel out nito. But since 20 years of preparation plus post-mortem Nen after mamatay ng kanyang anak, hindi ito mapipigilan maging ng Nen Beast na yon. Therefore, sinisigurado din niya na hindi magiging madali na i-decipher or i-cancel out ito. Kahit pasabihin natin na OP din ang Nen ability nitong si Furikov. And also guys, singit ko lang, dito din natin mako-confirm na naka-curse din talaga si Prince Wobble. Tulad ng binanggit natin before, isa sa kino-consider ni Kurapika ay hindi sumali sa ceremony itong si Prince Wobble. Inilagay niya ang kamay niya sa Earnseed. Oo, pero sa ceremony ng pagpunta sa Black Whale, possible na hindi nangyari. Pero dito nga sa chapter na ito, na-confirm natin na after ng Earnseed ritual, nag-activate na agad ang curse. Which means, naka-curse ang tunay na Prince Wobble. Dahil dito guys, napaisip na naman itong si Furikov. Para bang obvious na dito
na gustong sabihin ni Beyond na gumagamit din ng Nen ang target nito. Kaya naman ganun kalakas ang kinakailangang preparation para patayin ng target. Ang unang pumasok sa isip niya, what if si Prince Benjamin ng target nito? Or baka naman ang second prince na si Camilla. Dahil alam niya naman guys, aware silang lahat na marunong gumamit ng Nen ang dalawang higher ranking prince na yon. Ang sagot naman dito ni Beyond, wala na siyang pakialam, hindi na siya magdi-disclose ng information. Dahil kahit ano naman daw sabihin niya, hindi naman siya paniniwalaan ni Furikov. Dito na nagsimulang mapiko nitong si Furikov. Galit na siya. Hindi niya alam kung anong susunod niyang steps dahil para bang pinaglalaroan at pinaglololoko lang siya ni Beyond Netero. To the point na nagmumura na siya at napakarami na ng masasamang words ang sinasabi niya dito kay Netero. Rason kung bakit napasabi dito itong si Beyond Netero na okay lang daw. I-overlook niya ang masamang mga salita na sinabi ng kanyang anak sa kanya dahil nga alam din naman niya na kahit papano maganda ang pagpapatakbo ng military at nitong si Prince Benjamin sa Kakin Empire. Kahit papano, hindi niya ito agad papatayin. As if meron siyang kakayahan na patayin agad itong si Furikov kung kailan niya gugustuhin. Pero binigyan niya ito ng isang tip. Bago daw makarating sa Dark Continent ang Black Whale, siguraduhin daw ni Furikov na patay na ang lahat ng mga participants. Patay na ang lahat ng kalaban nitong si Prince Benjamin. Dahil although there is only one outcome, merong ibang results na hindi pa nila alam, na hindi pa sila aware kung anong pwedeng mangyari. Pero ang absolute requirement ay ang pumili ng only one single successor. And I think ito na ang isa sa mga bagay na binabanggit ni Kurapika. There are other possible outcomes. Oo, may isang single ruler na mapipili, pero hindi siguro kinakailangang mamatay silang lahat. May binanggit din dito guys itong si Beyond na tungkol sa hindi pagsali ng military at nitong si First Prince Benjamin sa ginanap na carnival. As for that, hindi ko alam, wala akong ideya or baka na-overlook lang natin sa previous chapters na inarelease years ago. Pero dahil daw doon, he is quite fond of Prince Benjamin. Rason kung bakit, kahit papano hindi niya ito kinamumuhian. Kaya ang tip, ang advice na iniwan niya dito kay Furikov ay siguraduhin niyang mapapatay niya ang lahat ng ibang other participants. Since wala na ang ibang choice itong si Furikov kung hindi ang mag-conduct ng sarili niyang research, sarili niyang analysis para malaman ang tungkol sa curse, ginawa niya yon. And immediately after checking 9th Prince Hulkenberg, yun pa lang ang kahuli-hulihan, ang latest na nag-undergo ng Earnseed ritual bago lumabas ang warning. Therefore, ang target prince niya ay within the 8 princes except kay Prince Benjamin dahil yun palang inaabot ng Earnseed ritual. And since ang Earnseed ritual ang isa sa kondisyon, ang isa sa requirement, ang iba pang mga lower ranking prince ng 10 prince pataas ay hindi ang kanyang target. Pero may hindi nagmamatch dito guys. Bakit at this point, dito sa flashback na ito ay hindi nabanggit na ang target talaga ng curse ay si Prince Benjamin? At sa current timeline, inamin na niya na si Prince Benjamin talagang target ng curse. May binabalak bang iba itong si Furikov? Or baka later on saka lang yun marireveal? Now, switching of scenes guys, 25 minutes bago ipatupad ang special martial law, nabanggit dito nitong si Queen Oito ang tungkol sa Usuria. Yun ay yung nagsisilbing para bang mailing system sa loob ng Black Whale, sa loob ng Kakin Empire. Gamit ng speedboats, gamit ng drones, pwede silang mag-order ng mga bagay, pwede magpadala, pwedeng mag-send ng mail at pwede ding mag-receive. Pagdating sa pag-order guys, 2 weeks from departure saka lang nila yun marireceive. Pagdating naman sa letter, makukuha nilang reply within a week. Which means, kapag nag-send daw sila ng letter papunta sa labas ng Black Whale, papunta sa kanyang sister, possible na 3 to 5 days bago yun makarating sa kanyang kapatid. Also, there is this possibility na pwedeng magkaroon ng mga ilang disturbances ng ilang delay, lalong-lalo pat malapit na daw sila sa storm zone. Nabanggit din dito ni Queen Oito na gumagamit siya ng ibang mga code tulad ng paggamit ng Yamato language para hindi sila mahuli ng Kakin Empire. Kapag naglagay sila ng mga bawal na salita ng iba pang mga detalye na pwedeng may kinalaman sa Succession War, baka sila hulihin. Dahil kahit papano dumadaan pa daw ito ng military bago ito dumaan sa mailing services. Kaya, kailangan masigurado nila na hindi ito basta-basta madedecode or madedecipher ng military nila Benjamin.
Sobrang dami ng kinoconsider dito na possibilities and factors nitong si Kurapika guys. Unang-una sa lahat, what if baka nga hindi makarating ang mail? Baka hindi makarating doon ang drone at mawasak ito. Baka magdumi daw ang letter at hindi magets ng kapatid ni Queen Oito kung anong kino-convey nilang message sa code. Pangalawa, what if pa-decipher naman ng military ang nilagay nilang code? Matrace nila kung saan ang address or location ng kapatid niya at patayin sila doon mismo nitong sila Benjamin. Napakataas daw ng risk ng pag-send ng letter, pero hindi naman daw pwedeng magpadala na lang siya ng 2 hunter papunta sa location ng kapatid nitong si Queen Oito dahil napaka-wary nito. Alam niya kung gaano kadelikado ang succession war at hindi porke may pumunta doon na 2 hunter mula sa Hunter Association ay pagkakatiwalaan niya ito. Na alam niyo na kung anong ibig sabihin nito guys. Papasok na talaga sa kwento at babalik na si Killua at si Gon. And then guys, long story short, dumaan muna ito kay Bobby Maina. And after that, na ma-check ni Bobby Maina ang letter, ibinigay na nila ito sa Yuzuria at ipinadala na ito. Meaning, kahit papano, ma-ensure nila na nag-depart ang drone papunta sa kapatid ni Queen Oito. Pero immediately after that, ipinatupad na ang special martial law sa loob ng Black Whale. Lahat ng prince, lahat ng bodyguards nagulat at hindi nila alam kung paano sila magre-react. Pero syempre hindi na natin to masyadong pahahabain, daanan natin ang pinaka-main and significant na parts na lamang ng mga magiging reaksyon nila. Una na dito si Prince Camilla. Tulad nga ng ine-expect natin, nag-undergo siya ng massage therapy at ayaw niyang maabalang session na ito dahil lamang sa announcement ng special martial law. Pangalawa, ang isa sa mga bodyguards nitong si Benjamin na under or nagbabantay dito kay Third Prince Zhang-Lei ay para bang nahuli. Rason kung bakit napaisip siya, possible na ang rason ba kung bakit nahuli siya at na-figure out ay dahil sa kinuha niya ang isa sa mga coins mula sa Nen Beast ni Zhang-Lei. Sa quarters naman ng 4th Prince na si Serednik, nag-undergo pa rin siya ng Nen training. Minamaster niyang pagpasok ng Zetsu State at paggamit ng kanyang parallel universe na napaka-OPing ability. Napaisip dito itong si Slaka. Dapat niya bang gisingin itong si Prince Serednik dahil pinapatawag nga silang lahat ang mga prince sa loob ng room 1001. Pero ayon dito kay Slaka, hindi niya alam kung anong dapat gawin. Since alam niya na magagalit ang 4th Prince kapag ginambala niya ito sa training. Pagdating sa ibang mga prince, tulad nitong 5th Prince na si Tsubepa, dito ito guys medyo haba dahil napakadami na binabalak nitong si Tsubepa na nagambala dahil sa special martial law. Ayon dito kay Tsubepa, ine-expect niya na nagagamitin ito ni Benjamin. However, not this early. Na dapat gagamitin daw ito ni Benjamin once na medyo late game na. Pero bakit sobrang agap siya nagpatupad ng special martial law? Possible daw ba na ayaw niyang mag-grow or mas lumakas pang ibang mga prince sa paggamit ng kanilang mga ability? Or baka may unprecedented event na nag-take place kaya kinakapos na siya sa oras? And currently guys ang kumukuha at nag-escort dito kay Tsubepa at sa kanyang mga bodyguards ay itong si Rian na alam nyo naman napaka-OP. Pero may napansin din dito si Rian. Bakit daw nag-a-appear lamang ang Nen Beast nitong si Prince Tsubepa kapag wala si Kurapika? Pangalawa, napansin din niya na nagsimula lang mag-appear ang Nen Beast na ito nang pumasok sila ng contract dito kay Kurapika. Possible daw na isang conditional type ang Nen Beast nitong si Tsubepa. Also, one of the key issues dito guys, bigla na lamang daw nawala at nag-disappear ang 7th Prince na si Lazarus. Kasama nito si Rice. Kung natatandaan nyo pa sa previous chapter, tinawag niya at pinasama niya si Rice pero hindi niya sinabi kung saan sila papunta. Baka daw pupuntahan nito ang head ng mafia at doon ito magsistay at magsistick. Dito rin guys, makikita natin binugbog ng bodyguard nitong si Prince Lazarus ang bodyguard ni Benjamin. Lala ng pagkabugbog dito guys at magang-magang mukha nito. Pero hindi pa rin ito sumusuko. Iniisip niya na pwede siyang gumawa ng paraan palabasin na hindi sumunod ang mga bodyguards ni Lazarus at inatake pa siya nito para kasuhan sila at i-execute silang lahat. Ngayon guys, makakarating naman tayo finally ulit after a very long time sa quarters ng 13th Prince na si Marayam na kung saan nandito nga si Verge at itong si Bisky. Ayon sa kanya,
Although hindi nagpapahalata at kalmadong-kalmado pa rin ang bodyguard ni Benjamin na nandito, pero napapansin niya sobrang stiff na ng katawan nito, as if meron itong gagawing masama. Alam din niya na baka dahil sa pagpapatawag ng special martial law ay puwersahin sila nito na palabasin mula dito sa Nen Space ng Nen Beast ni Prince Marayam. Kung hindi nyo na natatandaan guys, ang Nen Beast nitong si Prince Marayam nagke-create ng separate space na kung saan hindi nga nila mapasok-pasok ang quarters nito. Ang problema dito ni Bisky, what if once na lumabas sila dito, baka hindi na sila makabalik? Magiging napakadelikado yun para kay Prince Marayam. Also, considering kung gaano ka-OP ang Nen ability na ito, baka one-time use nga lang ito. Na after nilang lumabas sa Nen space na ito ay baka ma-deactivate na ito completely. Mangangahulugan lang yon na vulnerable na si Prince Marayam. Kaya ang balak dito ni Bisky guys, papatay nilang bodyguard nitong si Benjamin at hindi sila susunod. Mananatili sila dito for as long as it takes. So possible na by the upcoming chapters ay makita natin na pumatay itong si Bisky sa loob ng Black Whale, sa loob ng Nen Space mismo ni Prince Marayam. But, switching of scenes, for the last panels, makikita natin dito na nagbigay na ng report si Bobby Maina na kinakasuhan na daw itong si Queen Oito. As for the 14th Prince, walang problema. Wala pa siya sa tamang edad para magkaroon ng criminal case. Pero itong si Queen Oito, nag-conduct siya ng treason. Hindi siya sumunod sa ginaganap na succession war, sa succession contest. Therefore, dapat siyang i-detain. Pero kahit papano, since potential na mother pa rin siya sa possible na pwedeng maging susunod na king, bibigyan siya ng pardon. Hahayaan siya na makawala at hindi siya bibigyan ng parusa. Ang problema guys, hindi mawawala ang detainment na ito not until mahanap nila ang tunay na 14th Prince. Kaya naman from here on ay hindi pwedeng lumabas itong si Queen Oito ng kanilang quarters not until ma-figure out or ma-confirm nga nila na ang 14th Prince ay wala sa Black Whale. At dito guys, napaisip na si Kurapika na tinetake advantage na nitong sila Benjamin ng pagkakataon para suyudin ng Black Whale para hanapin ang 14th Prince at para masigurado na hindi talaga siya nagpa-participate sa succession contest. At dito guys, nagtatapos ang chapter with a thought mula kay Kurapika na baka daw mataas ang tsansa. May unprecedented events, may nag-take place na sobrang importante na hindi pa sila aware. At alam kong alam nyo ng lahat yon. Yun ay dahil sa konti na lang ang natitirang oras ni Prince Benjamin. However, that is it for this chapter guys. Be sure na nandito kayo sa susunod na Thursday dahil may i-release natin by that day ang spoilers para sa chapter 460 ng Hunter x Hunter. This past Tuesday guys, hindi lang tayo nagkaroon ng spoiler dahil nagkaroon ng holiday sa Japan and almost hapon na ng Friday na i-release ang spoilers. Kaya dumiretso na tayo sa full chapter. Siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.